Nagbabala ang ilang commuter group na tataas ng 3 hanggang 9 na piso ang pamasahe sa jeep sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ibig sabihin, pwedeng umakyat sa 15 hanggang sa 20 pesos na ang minimum fare sa jeep. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ang biyahe ng jeep. Sa halip na jeep, kotseng pang TNVS na ngayon ang minamaneho ng dating tsuper na si Romel. Pinili niyang magpalit ng trabaho sa takot sa PUV Modernization Program. Batid niya raw na di kakayanin ng mga operator na nagpapaboundary ang gastos sa pagbili ng mga modernong jeep. Mas madami kasi sa operator, lalo may lumang unit. Nag-aalala sila na kasama din sa phase out. Ngayon gagastos sila ng rehistro, ng transfer sa COP. Tapos, in the end, matetenggalan din. May ilan namang tuloy sa pamamasada ng jeep, gaya ni Dante. Gumastos pa siya ng 25,000 pesos para mapaayos ito, kaso hindi na niya yan masusulit. Lalo't hanggang January 31 na lang siya makakapasada. Hindi kasi siya bumuo o sumapi sa kooperatiba na utos sa PUV Consolidation. Paano na ang kanyang jeep? Iuwi ko na lang yung jeep kasi may sentimental value na sa akin eh. 30 years na. So ibig sabihin may sentimental value. Service na lang namin. Sa taya ng grupong Piston, higit 30,000 traditional jeepney units na hindi nakapag-consolidate ang di na makakapasada sa Metro Manila simula sa Pebrero. Karaniwang rason nila sa di pagsali, di kaya ang presyo ng bagong jeepney unit. Bukod dyan, malaki rin daw ang posibleng epekto nito sa mga pasahero, ayon sa ilang commuter group. Katunayan, posibleng tumaas ng 3 hanggang 8 piso ang minimum fare sa jeepney para raw mabawi ng mga operator ang gastos sa pagbili ng bagong sasakyan. Pag nangyari yan, pwedeng umabot sa 17 o halos 25 pesos ang pasahe. Hirit naman ng grupong Commuters of the Philippines, mali na sabay-sabay na patigilin sa biyahe ang mga di nag-consolidate. Bukod sa baka walang masakyan ng mga commuter, litong-lito pa rin ang mga operator sa naturang programa. There are a lot of public transport operators still na kailangan mag-consolidate. They are confused by the system. They are confused on how to go through it. That needs to be ironed out. Para naman sa grupong The Passenger Forum, hindi dapat imandato ng pamahalaan ang modernisasyon, partikular sa mga rutang maikli lang. Dapat tanggap natin na magko-coexist ang traditional jeepney with modern jeepneys. May mga particular na ruta na yung mga last mile papasok sa mga komunidad na hindi mo naman kailangang i-aircon halimbawa. Masyadong maikli, hindi naman masusulit ng mga tao. Bakit sila magbabayad ng mataas na pamasahe? Mas mahal ng piso hanggang 2 piso ang pamasahe doon sa mga modern PUV kumpara dito sa mga traditional jeepney. Ay kinakatakot ng marami kapag moderno na ang lahat ng pampublikong sasakyan sa bansa, wala na yung alternatibo na mas mura ang singil. Katulad dito ngayon. Ngayon pa lang, sakit na sa ulo yan ng ilang commuter. Yung 13 pesos nga po, mahal na yun eh. So, yun, mabigat din sa sa mga commuters. Kaya kailangan magtipid kasi mataas na. Kung tataas yung pamasahe, wala. Ganun talaga. Nakadepende sa LTFRB kung magkano magiging pasahe sa mga PUV. Pero pag-aaralan daw ito ng Department of Transportation. Hihingi rin daw sa Kongreso ng mas malaking budget ang DOTR para mabigyan ng mas malaking ayuda ang mga operator para matustusan ang pambili ng mga bagong unit. Nakokontrol naman po ng LTFRB yung fare para maging fair sa lahat. And I do believe once everybody will go into the modernization po, para magiging a little above traditional jeep na lang po siya. But definitely naman po, mas mura po ang modern jeep kaysa dun sa mga UB Express. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.